Nagsaad rin si Kong na dahil nalaman na ng ating bida ang mga ranggo ng bawat pamilya. Ang susunod naman niyang ipapakita sa kanya ay ang lakas ng kanyang makakalaban sa mangyayaring kompetisyon. Seryosong sinabi rin ni Kong na ang mga pangalan na nakalagay sa listahan na ito ay ang 6 dragons at 1 phoenix ng 7 pamilya. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig niya ito. Nasabi rin niya na narinig na niya ito noon sa Drifting Flower Edifices ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na malaman ito ng tuluyan. Kaya agad na niyang tiningnan ang listahan na ito. Agad naman na ipinaalam ni Kong sa ating bida na ang 6 na mga dragon at isang phoenix ay ang simbolo ng kalakasan ng mga susunod na family head ng 7 pamilya. Masasabi rin nila na ang mga ito ang pinakamalakas na batang martial artist sa buong imperyo. Nasabi rin ni Kong na kahit gaano man kalakas ang mga ibang batang martial artist sa ibang pamilya, hindi pa rin makukumpara ang mga ito sa future family head ng 7 pamilya. Nasabi rin ni Kong na ang hinaharap ng 7 pamilya ay nasa kamay ng mga batang martial artist na ito. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit nais ng Regent State na mapag-isa ang 7 pamilya dahil mas mabilis na ang paglakas ng mga ito kumpara sa Imperial Family. Sinabi rin ni Kong na kung hindi pa nila matalo ang Regent State sa darating na kompetisyon ay tiyak na hindi na nila magagawa pang pigilan ang paglakas ng Regent State. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na tama nga ang sinabi ng kaibigan niya. Nasabi rin ng ating bida na kapag nagpatuloy pa ang mabilisang pag-angat ng Regent State ay tiyak na mahahati ang imperyo sa 2 grupo. Ito ay ang Imperial Family at ang ikalawa ay ang pinag-isang 7 pamilya na siyang nasa ilalim na ng Regent State. Alam rin ng ating bida na kapag nangyari ito sa hinaharap ay tiyak na kahit ang maliit nilang clan ay mapapahamak sa labanan na ito. Samantala, ipinaalam naman ni Kong sa ating bida na ang nag-iisang phoenix sa grupo na ito ay walang iba kung hindi ang kasalukuyang family head ng Drifting Flower Edifice, ang Ascending Ice Phoenix Chi Ching Cheng. Nakangiting ring sinabi ni Kong na ayon sa mga haka-haka na narinig niya, ang babaeng ito ang pinakamagandang babae sa kanilang imperyo. Kahit rin sa batang edad nito ay siya ang naging family head ng kanilang clan. Ngunit alam rin niya na ayaw ng babaeng ito sa mga lalaki at kinamumuhian niya ang mga ito. Kahit na ganito ang pagtingin niya sa mga lalaki ay masasabi pa rin nila na isa siyang malakas na martial artist at kahit na ang ibang mga elder ng ibang pamilya ay hindi mananalo sa kanya sa laban. Nakangiting tinanong naman ng ating bida kung nakita na ba ni Kong ang babae na ito. Nagsaad naman si Kong na nakita na niya ang babae na ito ng isang beses nang magpunta ang kanilang Imperial Family sa clan na ito noon. Nasabi rin niya na kahit hindi niya nakita ang mukha nito dahil sa takip na laging nakalagay sa mukha niya ay masasabi pa rin niya na talagang siya ang pinakamagandang babae sa kanilang imperyo. Natawa naman ang ating bida nang marinig niya ang sinasabi ng kaibigan niya. Ngunit parang naiyak naman si Kong dahil kahit isang beses lamang niya nakita ito ay hindi pa rin niya nakita ang totoong mukha nito dahil nga sa sobrang pagtatago na ginawa ng kanilang mga Tower Master noon. Nasabi rin niya na nanatili sila noon sa loob ng 1 buwan sa kanilang lungsod ngunit isang beses lamang siyang tiningnan ni Chucho. Naisip naman ng ating bida na mukhang may ipagyayabang na naman siya sa kaibigan niya kaya agad na niyang sinabi na nakita na niya ang mukha ni Chucho. Nagulat naman dito si Kong ngunit hindi niya alam kung alin ang nakita ng kanyang kaibigan kaya tinanong niya ito kung ang mukha ba o ang katawan lang nito. Mas lalong nagyabang naman ang ating bida at kanyang sinabi na nakita niya ang mukha nito. Agad naman siyang hinawakan ni Kong at tinanong siya nito kung gaano nga ba kaganda ang mukha ng babae na ito. Tinanong rin niya ito kung totoo nga ba ang haka-haka na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang inilarawan na ang mukha ni Chucho ang pinakamagandang mukha na nakita niya sa buong buhay niya. Nasabi rin niya na kahit siya ay hindi makapaniwala na umiiral ang ganito kagandang mukha sa kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang niya na mas maganda pa si Chucho sa mga haka-haka na narinig nila. Mas lalong nainggit naman si Kong nang marinig niya ang pagyayabang na sinasabi ng ating bida. Kaya napatanong na lang kung bakit lahat na lang ng swerte ay napupunta sa batang ito. Kahit na si Yun Chang ay napatanong rin kung talaga nga bang sobrang ganda ng babaeng ito. Agad naman na sinagot ito ng oo ng ating bida at kanyang sinabi na tama ang kanyang mga sinabi dahil nagsama sila ng 3 araw ni Chucho sa isang bahay lamang. Mas lalong napaiyak naman si Kong nang marinig niya ito at napatanong na lang siya kung ano na ang nangyari sa galit ni Chucho sa mga lalaki. Kaya napatanong na lang siya kung paano ito nagawa ng ating bida. Agad naman na sinabi ng ating bida na ang bawat tao ay iba-iba, kaya hindi ibig sabihin na ayaw sa kanila ni Chucho ay ayaw na rin niya sa kanya.
Sinabihan rin ni Joe Fan ang kaibigan niya na kahit siya ay hindi niya susubukang tingnan si Kong dahil sa itsura nito. Halos maiyak naman si Kong at tinanong na lang niya ang ating bida kung may puso pa ba siya dahil nagawa niyang sabihin ito sa kaibigan niya. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang sinabi na kahit maganda ang babae na ito ay hindi naman ito ganoon kalakas tulad ng sinasabi ni Kong. Kaya sa tingin niya ay mas mahina pa rin si Chucho kumpara sa ibang successor ng ibang pamilya. Nasabi rin ni Joe Fan na hindi rin kayang talunin ni Chucho si Huangpu ng Regent State, at ang malala pa ay hindi man lang ito parte ng Six Dragons. Kaya sa tingin niya ay si Chucho ang pinakamahina sa kanilang lahat. Kaya kung pare-pareho lamang ang lakas ng mga Six Dragons at ni Chucho ay sigurado siya na kaya niyang labanan ang mga ito ng sabay sa kasalukuyan niyang lakas. Tumawa naman si Divine Dragon Fang at kanyang sinabi na kapag ito ang naging mindset ng ating bida sa loob ng 5 taon bago magsimula ang kompetisyon, tiyak niyang magiging malaking pagkatalo ang maaaring harapin ng ating bida. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ito, kaya napatanong na lang siya sa kanya kung bakit niya nasabi ito. Ipinaliwanag naman ng Divine Dragon na nakita na niya si Chucho noon at masasabi niya na isang talentadong bata ito. Ngunit dahil na rin sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang sect kaya hindi masyadong napataas ni Chucho ang kanyang cultivation dahil siya ang naging family head ng clan. Kaya ngayon ay tiyak na siya ang pinakamahina sa kanilang 7. Seryosong sinabi rin ng Divine Dragon na sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit nasasabi ng ating bida na mahina ang babae na ito at hindi man lang niya matalo si Huangpu. Ngunit nais lamang niyang ipaalam ang totoong kakayahan ng babae na ito. Dahil noong 12 taong gulang pala si Chucho ay nagkaroon sila ng laban ni Huangpu, sa mga panahon na iyon ay siya ang naging judge ng laban na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ito, kaya napatanong na lang siya kung sino ang nanalo sa kanila. Nakangiting sinabi naman ng Divine Dragon na gamit lamang ang isang galaw ay natalo ni Chucho si Huangpu. Kaya noon, kahit siya na Divine Dragon ay nasabi niya na mas magiging malakas pa ang babaeng ito sa kanilang mga Divine Dragon sa hinaharap batay sa talento nito. Kahit na ang ibang mga kasabayan ni Chucho na mula sa ibang pamilya ay hindi rin mahina at may mataas rin na talento. Ngunit sa ngayon ay nabumalik na si Grandma Chu sa kanilang clan ay tiyak na mas lalakas pa si Chucho dahil makakapag-focus na siya sa pagpapataas ng kanyang cultivation. Kaya nasabi na lang niya na pagkatapos ng 5 taon sa oras ng kompetisyon ay tiyak na mas lalakas pa ang mga ito. Tumawa rin ng malakas ang Divine Dragon at kanyang nasabi na ang kompetisyon na ito ang pinakaabangan niya sa lahat dahil makikita nila ang bagong henerasyon na siyang mamumuno sa 7 pamilya. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na kung totoo nga ang sinasabi ng Divine Dragon ay mas magiging malakas pa sa mga elder ang mga ito pagdating ng kompetisyon. Kaya nasabi lang niya na mukhang 7 halimaw ang maaari niyang makalaban sa mga oras na iyon. Pagkatapos nito ay agad namang sinabi ni Kong na ang magiging representative ng Merrywoods ay walang iba kung hindi si Lin Xuanfeng. Sinabi rin niya na ang bilis nito ang kanyang pinakamagandang kakayahan na kahit ang ibang pamilya ay nahihirapan dito. Ang sunod na inulat naman ni Kong ay ang ika-6 na dragon, mula sa Sword Marquis Abode ay ang Golden Armored Sword Dragon na si Zai Tianxiang. Nasabi rin niya na kung ihahambing sa kanyang nakababatang kapatid na si Yan Tang, si Zai Tianxiang ay mas malakas at isang tunay na henyo ng espada. Ang profound ranked martial art ng Sword Marquis Abode, ang Flowing Spas's 9 Forms, ay napakakomplikado na marami sa mga matatanda nito ay hindi kailanman natutunan. Ngunit ayon sa narinig niya ay nasa edad na 19 na taong gulang lamang siya nang matutunan niya ito. Kaya talagang isang tunay na henyo ang batang ito pagdating sa espada. Ngunit hindi lamang dito natapos si Kong dahil nagsaad siya na ang susunod niyang iuulat ay mas malakas pa sa mga ito ng 100 beses kahit na pagsamahin pa ang lahat ng mga ito. Seryoso rin niyang sinabi na ang taong ito ay ang pinakahalimaw sa kanilang lahat at ang tinatawag nilang ang pinakahenyo sa lahat ng mga henyo. Ito ay walang iba kung hindi ang Young Master ng Regent State, ang Heaven-Shaking Dragon Lord na si Qing Tian. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ito. Agad naman na pinaliwanag ni Kong na ang nakalaban ng ating bida noon sa Drifting Flowers ay ang nakakabatang kapatid ni Qing Tian. Ngunit kumpara kay Huangpu ay mas higit na malakas si Qing Tian sa kanya ng ilang libong beses. Kahit na ang ibang 5 dragon at si Chucho ay magiging ordinaryo lamang kapag ikinumpara sa kanya. Ang malala pa ay kaunti lamang ang impormasyon na alam nila tungkol sa kasalukuyang lakas ng taong ito. Ngunit isa lamang ang alam nila sa ngayon.
Kahit na pagsamahin man ang 5 dragon at si Chuchu ay hindi pa rin nila magagalusan o matatalo si Qing Tian sa isang laban. Namangha naman ang ating bida nang marinig niya ito, alam rin niya na mukhang halimaw rin ang tao na ito. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang maghanda ng todo para sa laban na ito. Agad naman na hinawakan ni Kong ang ating bida at kanyang sinabi na ito ang ibig sabihin niya kanina na kahit ang pagsira pa lang sa mga plano ng Regent State ay mahirap na. Nasabi rin niya na kahit ayaw man niyang aminin, kumpara sa mga halimaw na ito ay parang isang ordinaryo lamang ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na hindi nila kailangang mag-alala. Nagyabang rin siya na 5 taon mula ngayon sa araw ng kompetisyon ay makikita nila ang isang bagong Zhou Fan at ang bagong Lu Clan. Ngunit hiniling rin niya sa kanila na bigyan muna nila ng seguridad ang kanyang clan habang naghahanda siya sa kompetisyon. Nagtinginan naman sina Kong at ang Divine Dragon nang marinig nila ito. Sinabi rin ni Kong na hindi kailangan mag-alala ng ating bida dahil sila na ang bahala sa kaligtasan ng Lu Clan habang naghahanda siya. Nagsaad rin si Kong na kung sakaling mag-stand out si Zhou Fan sa kompetisyon na ito ay gagamitin rin ito na pagkakataon ng emperador na gawing noble clan ang Lu Clan upang hindi na sila mawasak pa ng Regent State. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito, alam rin niya kung gaano ka mapanganib ang misyon na ito. Ngunit nasabi na lang niya na mas maganda na rin ito dahil magandang pagkakataon nito upang makaunlad ang kanilang pamilya sa estado ng 7 pamilya. Pagkatapos nito ay agad na ring umalis ang Divine Dragon at Kong. Agad naman na inutusan ni Zhou Fan si Yun Chang na tawagin ito ang lahat ng kanilang mga elder. Sinabi rin niya na oras na rin para magpunta siya sa lungsod upang masimulan na nila ang paghahanda. Agad naman na sumunod dito si Yun Chang. Matapos ang ilang sandali, nang magtipo na ang lahat ay nagulat naman ang mga ito nang malaman nila na nais ng Imperial Family na labanan nila ang 7 pamilya sa esoteric debate. Kahit na sina Elder Yan at Elder Lee ay nabahala rin dahil alam nilang hindi magiging possible ito base sa kasalukuyang estado ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon ay parang wala na silang ibang mapagpipilian pa. Naging seryoso naman si Zhou Fan at tinanong niya si Elder Lee kung ilang porsyento kaya ang pag-asa niya laban kay Qing Tian. Dahil alam niyang mas kilala ni Elder Lee ang lakas ng Regent State at ng batang ito. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang nasabi na wala siyang pag-asa laban sa eldest young master ng Regent State. Nagulat naman ang ibang mga tauhan nang marinig nila ito. Ngunit nagsaad naman si Elder Qing Jian na kahit malakas ang Qing Tian na ito ay hindi rin naman ordinaryo ang kanilang Steward Zhou dahil kaya nitong pumatay ng mga elder na nasa antas ng Profound Heaven Expert kahit na siya ay nasa Bone Tempering Realm lamang. Alam rin niya na walang sino man sa kanilang imperyo ang kayang gawin ito. Kaya tinanong niya muli si Elder Lee kung sa tingin niya ba ay mas wala pa ring pag-asa si Zhou Fan laban sa Qing Tian na ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang binalaan si Qing Jian na hindi ito ngayon ang oras upang magpasipsip siya sa kanya. Sinabihan rin niya ito na maging seryoso dahil kung hindi ay paparusahan niya ito. Hindi naman makapaniwala si Elder Yan na ang mayabang na si Zhou Fan ay magiging ganito kaseryoso pagdating sa mga bagay na ito. Kaya nasabi na lang nila na mukhang hindi lamang mautak ang ating bida, dahil ito rin ay isang kalmadong tao. Nagsaad naman si Elder Lee na sa totoo lamang ay hindi pa nakita ng ikatlong prinsipe at ng Divine Dragon ang batang ito kaya sa tingin niya ay mali ang impormasyon na ibinigay nila sa kanya. Sa tingin rin niya ay base lamang sa mga haka-haka ang mga ito at hindi ito tumpak sa kung ano talaga ang tunay na lakas ng batang ito ngayon. Ipinaliwanag rin ni Elder Lee na ang katotohanan ay halos lahat ng mga expert na nakakita kung gaano kalakas ang batang ito ay isa lamang ang nasasabi nila. Si Qing Tian ay isang henyo na kahit sino man ay hindi may kukumpara dito. Sinabi rin ni Elder Lee na base sa sinabi kanina ni Elder Qing Jian na kayang lumaban ni Zhou Fan sa mga Heavenly Realm na Elders ngunit kailangan niyang ipaalam sa kanila na hindi lamang si Zhou Fan ang unang nakagawa nito. Dahil 10 taon na ang nakakaraan, habang nasa antas ng ikalawang yugto ng Bone Tempering Realm ang batang ito ay natalo niya ng walang kahirap-hirap ang mga Elder na nasa Heavenly Profound Expert ng Regent State. Sinabi rin ni Elder Lee na ang mga elder na ito ay higit na mas malakas sa ikapitong elder na napatay ng ating bida dahil ginagamit ng mga ito ang Imperial Body Tyrant Art ng kanilang pamilya. Mas lalong nagulat naman si Zhou Fan nang marinig niya ang bagay na ito. Naisip rin niya na natalo lamang niya ang mga Heavenly Profound Expert na ito dahil sa kanyang mga patibong at utak. Ang malala pa ay nagawa lamang niya ito dahil sa kanyang Diamond Sun Body at ng kanyang Lightning Wings. Ngunit ang Qing Tian na ito ay nagawa niya ito sa mas malakas na elder at ang malala pa ay purong lakas lamang ang ginamit niya upang matalo ang mga ito nang walang kahirap-hirap.
Nagsaad naman si Elder Lee na sa mundong ito ay talagang may mga halimaw na tulad ni Qing Tian ang nagpapakita. Ang malala pa ay noong pag-alis niya sa Regent State ay alam niyang tinuruan mismo ng kanilang High Venerable ang batang ito kaya sa tingin niya ay mas lalakas pa ito ng ilang daang beses pagdating ng kompetisyon. Nasabi rin niya na sa huling naalala niya ay nasa antas na ng ika-5 yugto ng Heavenly Realm ang batang ito kaya sa tingin niya ay maaaring marating na nito ang peak ng Heavenly Realm sa oras ng kompetisyon. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kahalimaw ang tao na ito. Alam rin niya na kahit siya ay hindi rin ordinaryo ngunit base sa mga salita ni Elder Lee ay mas halimaw pa sa kanya ang taong ito. Napatanong naman si Elder Hai kung sa tingin ba ni Elder Lee ay wala talagang pag-asa si Joe Fan laban sa batang ito. Nagsaad naman si Elder Lee na hindi naman ito ang magiging basihan ng laban. Ipinaliwanag rin niya na pagdating sa lakas ay wala talagang pag-asa si Joe Fan na kalabanin ng harapan ang taong ito. Ngunit pagdating naman sa mga patibong at mga plano ay mas nakakalamang ang ating bida. Nagbigay rin si Elder Lee ng magandang halimbawa na tulad ng nangyari sa kanila kaya sila ay napasali sa clan na ito. Kaya kung gagamitin ni Joe Fan ang ganitong mga patibong ay tiyak na kaya niyang labanan ang iba ng walang kahirap-hirap. Natuwa naman ang dalawang elder nang marinig nila ito dahil ibig sabihin nito ay hindi na mahihirapan si Joe Fan laban sa mga ito. Nasabi rin ni Elder Lee na ang parating na kompetisyon ay ang pinakamagandang laban na mangyayari sa kasaysayan ng imperyo dahil sa malalakas na batang martial artist. Kaya kahit papaano ay magagamit ng ating bida ang mga kaalaman nila tungkol sa laban na ito. Natuwa naman si Yun Chang nang marinig niya ito. Ngunit nagtahimik naman ang ating bida dahil kahit na may kaalaman na sila kung gaano kalakas ang puwersa ng ibang pamilya ay mahirap pa rin talunin ang Qing Tian na ito. Kaya nagtanong na lang siya sa mga elder kung alam ba nila kung saan makikita ang may pinakamatinding thundercloud sa imperyo. Napatanong naman si Elder Yan kung bakit naman hinahanap ng ating bida ito. Agad naman na nilabas ng ating bida ang isang malaking itlog at kanyang sinabi na kailangan niyang mabuhay ang itlog na ito. Nagulat naman ang lahat dahil ang itlog na ito ay itlog ng isang level 6 na spiritual beast, ang Thunder Skylark. Napatawa naman si Elder Lee dahil hindi niya inaasahan na may ganitong kayamanan pala ang kanilang butler Joe. Ang malala pa ay isa pa itong itlog ng isang level 6 na spirit beast. Nasabi rin niya na kapag nabiyak na ang itlog na ito ay tiyak na isang malakas na spiritual beast rin ang maaaring makuha ng ating bida. Kaya kahit na ang isang radiant expert ay matatakot sa kanya. Kahit na si Elder Hai ay nagsaad rin na ginawa rin nila ng kanyang asawa ang lahat ngunit level 5 na spiritual beast lamang ang kanilang nahuli. Kaya nasabi na lang nila na talagang kakaiba ang kakayahan ni Joe Fan upang makuha niya ang ganito kataas na antas ng itlog. Nagsaad naman ang ating bida na tigilan na nila ang mga papuri na ito. Ipinaliwanag rin niya na nagkataon lamang ang pagkuha niya sa itlog na ito. Ngunit dahil malaki ang pinsala ng itlog na ito, kaya siya ay nagpunta sa Drifting Flower Edifices upang makahanap ng katas ng body roots upang mapabalik niya ang dating anyo ng itlog. Kaya ngayon na naibalik na niya ang dating anyo ng itlog na ito ay kailangan naman niya ng matinding kidlat upang mapisa ang itlog na ito. Nagmungkahi naman si Elder Hai kung bakit hindi na lang gumawa ng Thunder Array ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na hindi posible ito dahil mahina lamang ang mga kidlat na nagagawa ng isang array. Nais rin niya na mapisa mismo ang itlog sa pamamagitan ng natural na thundercloud upang mas maging malakas pa ito. Naging seryoso naman si Elder Lee at nasabi niya na sa tingin niya ay maganda rin ang plano ni Joe Fan. Dahil kailangan niyang labanan ng isang halimaw tulad ni Qing Tian kaya mas magiging malaking tulong ang spiritual beast na ito sa kanila. Kaya nagsaad na lang siya na kung nais talagang puntahan ng ating bida ang lugar kung saan may malakas na kidlat ay isa lamang ang alam niya na lugar dito sa kanilang imperyo. Bigla namang nagsaad si Elder Qing Jian na huwag ito ang imungkahi ni Elder Lee dahil isang forbidden area ang lugar na ito. Nasabi rin niya na mas malalagay ang clan nila sa panganib kapag nalaman ng 7 pamilya na nagpunta sila doon. Naging seryoso naman ang ating bida at napatanong na lang siya kung ano ang lugar na ito. Agad naman na sinabi ng lahat na ang lugar na ito ay ang Thunder Swarm Mountain. Nagtanong naman ang ating bida kung anong klase ang lugar na ito. Agad naman na ipinaliwanag ni Elder Lee na ang lugar na ito ay puno ng mga thundercloud na siyang naglalabas ng walang tigil na kidlat kada araw. Nasabi rin niya na ayon sa narinig niya ay ganito na ang lugar na ito simula pa lang nang mabuo ang kanilang imperyo. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig niya ito kaya nagdesisyon na lang siya na dito niya dadalhin ang itlog na ito.
Nag-alala naman si Elder Qing Jian sa nais gawin ng ating bida kaya pinigilan niya ito. Ipinaliwanag rin niya na sa bundok na ito ay nakabilanggo ang 4 na demonyo na nagmula sa Demon Scheming Sect, ang isa sa 3 Guardian Sect ng kanilang imperyo. Nasabi rin niya na kapag nagpunta sila doon at kapag nasira nila ang barrier na siyang nagkukulong sa 4 na demonyo na ito ay tiyak na magagalit sa kanila ang Guardian Sect ng kanilang imperyo. At kahit na ang Imperial Family ay hindi sila maliligtas ng mga ito kapag nangyari ito. Napatanong naman si Zhou Fan kung binabantayan ba ng Demon Scheming Sect ang 4 na ito kaya hindi sila maaaring magpunta doon. Nagsaad naman ang Elder na sa tingin niya ay wala nang nagbabantay doon. Nasabi rin niya na sa tingin niya ay pinabayaan na ng Demon Scheming Sect ang mga ito doon ng panghabang buhay. Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang nasabi na hindi nila kailangan na matakot. Nagsaad rin siya na kapag nasira nga ang barrier doon ay maaari lang sila agad na umalis at wala nang sino man ang makakaalam na nagpunta sila doon. Nasabi naman ni Qing Jian na may punto rin naman ang sinabi ni Zhou Fan. Agad rin na nagsaad ang ating bida na kung ganoon ay magpupunta sila doon. Sinabihan rin niya si Elder Yan at Miss Lai na magpunta ito mamaya sa kanyang kwarto dahil may misyon siyang ibibigay sa kanilang dalawa. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang ating bida. Tumawa rin siya na parang demonyo at kanyang sinabihan si Elder Lee na silang dalawa ang pupunta sa bundok na ito.